Oli Oli lang. Oli Health. Always remember, being happy, no bashing, bawal ang mega, and share your blessing. Outreach, love, inspire, color, shine. Oli TV Year 1. Like, share, and subscribe. Oli natin. Charles! Hello, Olinatics. This is your ultimate real life Santa Claus, Santa Oli, and welcome to Oli Helps, kung saan ang Santa Oli nyo mamimigay na naman ng ngiti, saya at blessing. So ayun nga mga Olinatics, episode 2 na to dito sa Barangay Maayong TV Albay. Kung napanood yung mga Olinatics last week, ang vlog ni Santa Oli nyo kay Baby Ashley, ang batang may cerebral palsy. Ito mga Olinatics, ang episode 2 dito sa Barangay Maayong TV Albay. Dahil ang pupuntahan ko ngayon mga Olinatics ngayong hapon, time check, it's already 4 p.m. in the afternoon mga Olinatics. Ayun nga mga Olinatics, ang pupuntahan ko po dito ay meron din po siyang kalagayan. Siya po ay si Angelica, meron din po siyang cerebral palsy. So ayun mga Olinatics po, hindi dahil kay Sir Mark, hindi po siya mapupuntahan dito ni Santa Oli. Kaya nagpapasalamat po ako sa kanilang team. Eto mga Olinatics, meron na si Santa Oli yung kopya para hindi na makalimutan. So ang kanilang team, ang RPST team nila dito sa Barangay Maayong, at syempre sa kanilang kay Police Lieutenant Iskasa, maraming salamat ang kanilang team leader mga Olinatics. Dahil kung hindi dahil sa kanila, kung hindi nila pinarating kay Santa Oli na meron po ditong nangangailangan ng tulong sa Barangay TV, wala po ang inyong ultimate real life Santa Claus dito ngayon. Kahit malayo yung biyahe mga Olinatics from Legazpi to TV, ginaw pa rin to mga Olinatics ni Santa Oli nyo para makapagbigay ng blessing kahit papano. Dahil ang lagi sinasabi ng inyong Santa Oli, mag-share ng blessing ha, maliit man yan o malaki, malaking puntos na yan sa taas. Kaya mga Olinatics, huwag na nating patagalin, puntahan na natin ang bahay ni Angelica. Malapit na ako sa bahay ni Angelica. At mga Olinatics, kung makikita nyo ang view dito, Baguio City, makikita nyo mga Olinatics, dito na lang titira ang Santa Oli nyo. Charles! So ayun mga Olinatics, ang ganda talaga. At tignan nyo ha, pag nakatira ka dito, peaceful mga Olinatics, may peace of mind ka. Yung paglabas mo ng bahay, makikita mo napakagandang bundok, may mga nagtatanim, may nagsiswimming pool na Carabao. So ayun mga Olinatics, ayun ipapakita ko sa inyo, ayun oh, may nagsiswimming. Gusto nyo tumalon ang Santa Oli nyo? So ayun mga Olinatics, huwag na nating patagalin, puntahan na po natin ang bahay ni Angelica. Tara, let's mga Olinatics, samahan nyo ako. Ito na nga mga Olinatics, narating na po natin ang bahay ni Angelica. So pumasok tayo mga Olinatics at alamin natin ang buong kwento ng kanilang buhay at kung bakit nga nagkasakit si Angelica sa edad na 9 years old. Sa kanila na nalaman mga Olinatics na merong sakit si Angelica na cerebral palsy. Tara mga Olinatics, pumasok tayo. So ayun mga Olinatics, finally nandito na po tayo sa loob ng bahay ni Nanay. Ano pong pangalan ni Nanay? Maggie po. Maggie Kayo. Noodles. Nanay Maggie Lucky Mead. Charles. So ayun mga Olinatics, kung nakikita nyo naman ang Santa Oli nyo, may takip na unan sa legs kasi baka makita ang mga hindi dapat makita. Charles. So pinapatawad. Ay, tawang-tawa si Angelica. Hello Angelica. Ako nga pala ang ultimate real life Santa Claus na si Santa Oli. Kanina mo pa daw ako hinihintay, Angelica. So ayan mga Olinatics, mukhang gusto matulog ni Angelica. So ayan po si Nanay Maggie mga Olinatics. Ito po ang bunso. Iyo po. Ang bunsong anak niya mga Olinatics ay si Angelica, at sa kasamang palad nga po ay nagkaroon siya pong cerebral palsy. Ngayon po, ilang taon mo siya na inalaman na meron pala siyang cerebral palsy? Na 9. 9 years old. So ibig sabihin, pinanganak po siya ng normal. Tapos pagdating ng 9, saka niyo po nalaman na may cerebral palsy si Angelica.
Anong unang nangyari nun, Nay? Ano? Nagkasakit po siya. May lagnat. Anilagnat po siya. Tapos, Ayun, na, nag-seizure po siya, yung parang nag-chill, ganun. Tapos, nagsisure siya. dinala niyo po siya sa Dinala ko hospital. agad. Sa private, tapos lating buwan. Naglabas naman kami, pinag-albularyo ko siya. Tapos, wala naman sa albularyo. Pinalik ko siya sa PRG, sa Legazpi. Nakarating po kay Legazpi. Isang buwan ako. Doon. Tapos po, Ayun, pinalabas na kami kasi operan siya sa puso kasi may daw nana. Utak niya. Sabi ko, kung may nana, siyempre masakit. Hindi ko pinapirahan. Talagang na siya, maliit na siya sa sabi po ng doktor, yung ulo, yung utak daw. yung niya. utak ni May Angelica is may nana nana daw. na dapat operahan. Opo. Napaoperahan po. Hindi po. Bakit hindi na? Hindi ko pinaopera kasi Natakot ka po? sabi sa akin ng mawag sa kanyang doktor, si Dr. Maki, Hmm. yung bakla yun. Hindi ko daw paoperahan kasi may ano ko na daw sa taas para makarecover. Kung paoperahan ko daw, iuwi ko siya. Hmm. Hindi natakot. Ilang taon ka na ngayon, Nay Maggie? 53. So, ibig sabihin, nung pinanganak mo si Maggie po, ay si Angelica po, is na-experience niya rin yung naglalakad, yung Opo. yung normal na pamumuhay, Opo, no? mataba siya. Mataba po siya. Nakapag-aral po siya. Kasi po ngayon is, ilang taon na si Angelica? Mag-18 na po. Mag-18. So, kung 9 years old po siya nagkaroon ng cerebral palsy, may 7 years na po siya, turning to 8 years na po siyang ganito nga ang kalagayan niya. So, ngayon po, na yung hindi na siya nakapag-aral, hindi na siya nakakapaglaro. Ngayon po, ikaw po ang nag-aalaga niyan sa araw-araw. Ako na. Ilan ang anak mo, nanay? Sampo. Ano pong trabaho pala, nanay? Wala ka pong trabaho. Ito na lang inalagaan. Siya na Kaya lang. nagkabud ako minsan. Tapos tinda-tinda ako dito. Family niyo po, Nanay Maggie, mayroon na po ba naunang case na ganito pong kalagayan na may cerebral palsy? Wala po, si ano lang po, Angelica lang po. Napaka-ano pa naman, napakagandang pangalan, Angel, Angelica, tsaka napakaganda ni Angelica. Ayan mga Kalinatics. Kaso lang sa kasamang palad, nagkaganito na po siya. Ibig sabihin po na mataba siya noon. Opo. Mm. Mataba siya. Ang trabaho po ng asawa niyo is nasa bundok. Ano pong nagtatanim? Tanim po siya ng abaka. Abaka. Ano po yun, Nay, na sa bundok? Sa inyo po ba yun na tinataniman or ano? Hindi, sa sa papa niya. Sa papa niya. Bali po, ano pong tinatanim mga abaka? Opo. Ilang buwan po yun, ano? Mahigit siguro, mga 5 taon, pwede ka makakalasin. Ganun po. Ibig sabihin po, Nay, ang ibig sabihin ko po, saan yung kinukuha ng mga pang-araw-araw niyo? Pagkain, ganyan. Nakaano na, naka-recover na kung ano. Yung iba mo pong anak is may mga asawa na. Ano na lang, 3 silang wala pang asawa. Tapos yung isa, aksidente yun. Hindi naman siya nakakapag-ano naman. Tapos yung isa, palaging ulo, wala naman trabaho, andito nga siya. Mm-mm. Kasi Si Angelica po ba may mga iniinom na gamot? yung carbamazepine. Tapos, palagi na lang siya may lagnat. Lagi siya nilalagnan po. Yung huling dinala niyo po siya sa hospital, kailan yun na? Tagal na. Hindi ko naman siya dinadala palagi minsan. Kinagamot ko siya. Yung herbal. Hiniherbal niyo na lang po siya. Kasi, lumabas kami sa DRT. Napabaliw na talaga. Hindi siya makagalaw. Tiwi, siya, kamol, siya kapagsalita. Tapos, siya, kilas. Tapos, nakarecover siya sa mga Yung nangyari yan kay, kay Angelica na hindi nagulat ka kasi hindi mo naman alam na san, di ba? Siya simula 1 year old, 2 years old, nag-3 hanggang nag-8. Di ba hindi mo naman alam na ganyan mangyayari sa kanya? Kasi hindi naman siya sakit. So, ano naramdaman mo yun, Nay? Na nagulat ka nagkaganyan siya? Takot, sobrang takot. Kahit saan ako pupunta. Ibig sabihin ay nagpapadoktor ka noon tapos nagpapa-albularyo. Hanggang ngayon papa-albularyo ka pa? Hindi na. Hindi na po.
So ano na po ang ginagawa nyo na lang kay Angelica? Ako na lang po nagtitherapy minsan sa kanya. Ikaw na lang po nag-therapy. Ano po ang sabi ng therapist? Magbabalik pa po ba daw sa normal si Angelica o hindi na? Sabi, ang tagal daw kasi lahat ng katawan niya napiktuhan. Pati utak. Kailan po yung huling seizure ni Angelica? Nagsisure siya yung, ano nga kami dyan, ano yung mga doktor nagpunta dyan, yung ano nila sir. Yung Tapos, medical mission nila. Tapos pag dating namin dito, nagsisure siya. Pag-uwi. Ibig sabihin ng isang araw lang. Pag gano'n na po ang nangyayari kay... Pag gano'n po ang nangyayari kay Angelica, natataranta ka pa po o alam mo na yung gagawin mo? Opo, alam ko. Ano pong ginagawa niyo kay Angelica pag nag-seizure? Pinapaiwan ko siya ng gamot. Tapos dapat makainom siya ng lagnat. Kasi may ang lagnat niya sa ilalim. Tapos may sipon na siya. Galing sipon sa dito. Ang ano nga sa akin, hindi po daw man, paano ko daw siya, ECG? Pinaano ko siya sa sa neurologist. Neurologist, opo. Si Dr. Rosario dyan sa Tabaco. Tapos pinag-anuhan ako ng paano ko daw ito. Kaso binigyan ako ng referral sa Legazpi daw. Hindi ko naman siya nakagamot. Ay, hindi mo siya po nadala sa Legazpi. Kasi nag-lockdown ako. Takot na takot. Nung pandemic. Po. Hanggang ngayon, hindi na. Ibig sabihin po, simula nung binigyan kang referral doon sa papuntang sakto na. Legazpi Hospital, doon po sa Legazpi, sa BITTH, saan po sa Legazpi? Sa ano daw yun, sa Capitol. May ano daw dyan. Basta sa Legazpi, hindi ko naman kasi yun alam. Oo, tapos, hindi mo na siya nadala simula nung 2020 lockdown hanggang ngayon po. So, ibig sabihin po, simula nung lockdown 2020 hanggang ngayon po, hindi niyo na po napapacheck upan si Angelica. Ganun. Napacheck upan ko siya sa Olipis. Wala naman yung inano lang sa akin. Wala pong wheelchair si Angelica. Meron po Kasi di ba mga Kalinatics, kung napanood yung last week ang vlog ni Santa Olinio, dito din po yun sa Barangay Mayong TV Albay, si Baby Ashley. Di ba mga Kalinatics? Ganito din yung kalagayan ni Ashley. Meron din si Ashley at saka si Angelica. Parehas po sila ng case na cerebral palsy. Si Baby Ashley po doon sa kabilang barangay, meron po siyang wheelchair. Si Angelica na wheelchair? Mayroon po. Yung binigay yun ng... Ang DSWD lang po. Oo. So yun po ang ginagamit niyo pag maalis Sira sa'yo. na po yun. Sira na. So ano po ang ginagamit? Doon yung dati luma niya, yung binigay yung pamangking ko. Si tatay pala, Nanay Maggie, ilang taon na po yung asawa mo? Ano naman, 57. 57. Lahat po bang 10 anak mo lahat nakatira dito sa inyong bahay? Hindi. Yung iba po ay may iba't iba ng pamilya. Kami na lang dito. Ilan na lang po kayo May nakatira dito? anim. 6. Yung pagsasaka po ni tatay sa, kunyari, pag uwi niya, magkano na po ang dala niyang pera? Wala naman kasi mabuti ka na yun. Makakuha ka ng mo, hindi. Oh, bago pala kami mga Kalinatics nag-uusap ni Nanay Maggie. Kanina, wala pang na kwento niya sa akin na si Angelica ay bulag na. Opo. Bulag na mga po. Napiktuhan daw yung isang niya sa mata kasi talagang mataas yung niya dugo. Pinatignan niyo na po siya sa optical? Hindi pa. Kasi baka may chance pa po siya makakita ulit. Nawangan nga ako, gusto kong matulungan siya. Minsan nakakita kami sa TV, sana matulungan si Angelica. Buti nga, sir. Oo, kaya nagpapasalamat po talaga ako dahil Salamat ako kila sir. Sabi ni sir, bili mo, matulungan ka. kay Sir Mark. Sabi ko po, ay sa sir, maraming salamat kung hindi kayo dumating dito. Siguro kayo ang... Ibig sabihin sa po na akin. nagkaroon silang medical mission doon dito sa barangay ninyo sa TV. Pumunta din po kayo doon. Pumunta po. Kaya magpasalamat ka sa team ni na Sir Mark, Opo. Nanay Maggie, dahil kung hindi sa kanila, wala dito si Santa Oli. Opo. Tignan nyo ha, from Legazpi to TV, ang layo pa ng binahin namin. Sabi ko nga kila sir, maraming salamat po na kung hindi kayo, sana matulungan si Angelica. Sabi ko, gusto kong paggamot siya. Yung ECG. Kailangan po ba na ipa-ECG ni Angelica? Kasi, Ano po yan? ano po daw? Wala nang control yan na lieg niya?
Laging Mayroon po. Nagulat ako mga kulitis kay Angelica, naririnig mo. Pero naririnig tayo ni Angelica na hindi man siya nakakita. Pero nakakarinig. Nakakapagsalita po ba siya? Iyo po, kasi Ang pagsalita niya po ba ganito? Normal o gamol? hindi. Medyo gamol din Hindi po. po. Normal po. Normal. Kasi wala, Angelica, wala narinig mo siyang, kami? parang wala siya sa sarili niya. Ah, Natulog kasi siya isang buwan. tulog ng isang buwan. Yung po Sa hospital po. Ah, Parang komando siya. Kaya, parang nakakoma siya sa BRTTH. Paano po ang pagkain ni Angelica? Sinusubuan mo na lang po. minsan di naman siya kumakain. Hindi po siya sa tsupo. Nagde-debit lang siya. More on gatas po siya. Ito po, na-street niya pa po ba to? Hindi po. Ito, ganito yan. Ganito din yan. Iyang sa kabila. Po. Ano pong nangyari? Bakit okay na po yan? Therapy. Therapy. Bali po, nag-therapy na lang kay Angelica, ikaw na lang po. Anong klaseng pag-therapy po ang ginagawa niyo na? Inihilot ko yung mga herbal na daw. Ikaw po nagmamassage. So ayan na, may dala po akong mga munting regalo po para sa inyo. May grocery po akong dala, tapos may dala po akong bigas, may dala po akong ang importante po is diaper ni Angelica. Meron po akong dala sa kanyang diaper, tapos meron din po akong dalang higaan niya. Habang tulog si Angelica, puntahan po natin yung mga dala ko sa inyo. So ito po na yung mga dala ko po. Ito po yung sinasabi ko sa'yo. Pwedeng higaan ni Angelica doon sa loob ng tindahan nyo. Tamang-tama kayo dito na ni Angelica. Kalong mo si Angelica, nandiyan ka. Ito sakto, may una na din po. Tapos, ito po, lagay ng mga damit ni Angelica. Po, nandito po lahat ng mga needs nyo po. May dala pa ako dito mga cupcake, noodles, dilata, diaper, sabon. Nandito na po lahat. Tapos ito po na yung pansit po. Meron po dito mga pansit. Ano po yan sa iyo po at kay Angelica. Maraming salamat po, ma'am. You're welcome po na. Tapos sa nila, sir, kung hindi sila, sir, hindi ko makarating dito. Oo nga po. Kaya nagpapasalamat po sa Nga po. Always welcome po, Nay. Ano man po ang duman sa ating pagsubok. Huwag po tayong makalimot na tumawag sa taas, magpasalamat, at huwag po tayong mawala ng pag-asa. Kasi ano man ang pagsubok na dumating sa ating buhay, lahat yan may solusyon. Lahat po ng problema na dumarating sa ating buhay, lahat po yan may solusyon. Huwag lang po tayong mawala ng pag-asa at kumapit po tayo sa taas. Yan ang po magiging advice ko sa inyo. Anyway, Nay, salamat po. Dahil nakarating ako dito sa inyong munting tahanan at nakapagbigay kahit pa paano ng kunting blessing po. Para po yan sa inyo, Nay, sa family nyo at lalong-lalo na po kay Angelica. Maraming salamat. Welcome po. Salamat po, Ma'am Santaoli, sa tulong mo po. Lalo na kila Sir. Maraming salamat po. Kung hindi po sila, Sir, hindi nakarating po dito si Santaoli sa amin. Maraming salamat po. Sa mga nais pala mga Kulinatics tumulong kay Angelica, maaari po kayo mag-message sa aming FB page or puntahan sila dito sa Barangay Maayong TV Albay. Angelica, mga Kulinatics, nangangailangan na mapacheck up ang kanyang mga mata dahil sa edad niya pong 18 years old at sa kalagayan niya po na meron siyang cerebral palsy. Hindi na po siya, mga Kulinatics, nakakakita. Naapektuhan po ang kanyang dalawang mata, tama po ba, Nay? So, hindi po alam ni Nanay mga Kulinatics kung pwede pa ba makikita ang kanyang anak. Kaya po, nananawagan siya sa may mga busilak na puso dyan na sana po matulungan po natin si Angelica na mapacheck up sa optical ang kanyang dalawang mata. Kaya mga Kulinatics, tulong na po tayo. Tulungan natin ang mga tao tulad ni Angelica. Diba sabi ni Santa Oli, maliit man yan o malaki yung puntos na yan sa taas. Kaya always share our blessing mga Kulinatics sa ating kapwa, pati na rin sa ating pamilya. At syempre mga Kulinatics, don't forget to like, share, and subscribe. And always remember po, be happy, no bashing, bawal ang nega, and share your blessing dahil love na love po kayo ni Santa Oli. I love you all mga Kulinatics. Oli-oli lang. Mwah. So ayun mga Kulinatics, bago tayo umuwi ng Legazpi, duman muna tayo dito sa simbahan ng Uruan upang magpasalamat sa ating mahal na ina sa lahat ng prayers niya sa atin
sa araw-araw. Kaya mga Kalinatics sa ipagpipray ko kayo na sana lahat ng blessing ay mapasa inyo, lahat ng pinagpipray nyo ay matupad na, at syempre good health sa ating lahat. Kaya ayan mga Kalinatics, mag-pray araw-araw. I love you all. Choice! Thanks for watching Oli Help segment. Outreach, love, inspire. Oli helps every Sunday at 6 p.m. Oli's live every Wednesday at 6 p.m. Don't forget to subscribe. All in Natics!